So finally mga sangkay, lumabas na po yung update kung sino nga ba yung mga makakasuhan regarding po sa nangyari kay Rene at kay Divine Adili. At eto mga sangkay, pag-uusapan po natin kasi may mga lumabas ng pangalan kanina, wala pa po yun. Si Tabaldwin lamang po ang nauna mga sangkay na lumabas. Pero ngayon, inilabas na po mismo mga sangkay ng DILG at ng PNP. So pag-usapan po natin itong mga sangkay. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi po dyan nakakapag-subscribe, sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, shoutout po sa inyong lahat. I-follow nyo po yung ating Facebook page para lagi po kayong updated. So, ayun nga po mga sangkay, may inilabas pong report, no, ang PNP. Ayon po dito, mga sangkay, sa breaking news, ayan po, PNP recommends Ateneo de Manila University Blue Eagles head coach Tab Baldwin and 10 others to be tried under anti-hazing law over the droning. Ito na po yung nangyari kay Rene at Divine during team building, pero hindi po yung team building. Ewan ko ba mga sangkay? Ito po yung lagi sinasabi ng mga media, team building, mga sangkay, pero hindi po yung team building. Training po yun na mala bootcamp. So, sana naman yung media, wag po ninyong paninipisin yung balita, no? Kung ano lamang yung totoo, doon lamang po tayo. Anak ng tokwa. Mamaya, mga sangkay, may komento lang po ako, no? Tungkol sa sinasabi na ang Ateneo daw ay walang alam sa ginagawang training doon sa Aurora. Sabi po yun ng DILG, no? Hindi ko alam mga sangkay kung nagkamali lamang po sila ng pagbanggit. Pero may alam po sila ayon po dito mismo sa statement ng isa sa namumuno sa Ateneo. Mamaya papasadahan po natin yan mga sangkay. Pero ito po muna. Respondents include number 1. Ito po babasahin lamang po natin. Nasa 11 po sila mga sangkay. Number 1, Thomas Anthony Baldwin or Tab, head coach. Number 2, Grant Dearns. Ito po ay strength and conditioning coach. Number 3, si Cesar Vincent Haviliana Ilumba. Ang haba ng pangalan strength and conditioning coach. Dean Cesar B. Castaño, assistant coach. Number 5, si Sandro Nicolas Romero Soriano, isa rin pong assistant coach. At number 6, si Reynaldo C. Jacinto Jr., assistant coach. Number 7, Paulo Manuel Masida Adioso, student manager. Number 8, Andrew Lorenzo Bondok Saludru, student manager. Number 9, itong si John Eric Kiambao Ruica, physical therapist. Number 10, mga sangkay, si Aris Ramos Bronce, utility ball boy. Si Joel, ito yung number 11, si Joel Palmiano Rapa, utility ball boy. Ayon po dito mga sangkay. So ito po yung mga nirekomenda na dapat kasuhan. Ako naman makasangkay, masaya rin po dahil nga po kahit papaano mabibigyan po ng hustisya ang sinapit ng ating kababayan, dalawang manlalaro mga sangkay na talagang talent po yun ng Pilipinas, sinayang po ng Ateneo. Ngayon mga sangkay, ito po ang nangyari. Lumabas sa statement o sa report ng DILG na nung kinuha ang statement ni Tab Baldwin, sabi dito, Tab Baldwin alam umanong hindi marunong lumangoy ang ilang players. Batid na resigned Ateneo men's basketball head coach Tab Baldwin na 5 sa mga kasali sa team building activity sa Dipaculao, Aurora, ang hindi marunong lumangoy ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Sabi po niya mga sangkay, noong nalaman niyang hindi marunong lumangoy, binigyan niya ng information kung paano mag-handle ng reef current. Ang mahirap dito, paano mo tuturuan ang hindi marunong lumangoy?
na mag-handle ng reef current. Samantala, nilinaw ng PNP, CIDG na hindi totoong nilagyan ng pabigat ang mga player sa paa sa gitna ng kanilang water activity. Pero mga sangkay, may mga lumalabas din pong information na mayroon. No, mayroon daw po mga sangkay. Ewan ko, pero ito po yung lumabas sa kanilang pagsusuri o investigasyon. Sabi po ni John Vic Remulla, alam niyang hindi marunong lumangoy. Alam daw po ni Tab Baldwin na hindi marunong lumangoy. Pero tinuruan pa rin niya kung paano mag-handle ng reef current. He was of full knowledge that this could possibly happen. Diba? Alam niya eh. No? Bakit pa rin po niya ginawa yun, mga sangkay? Dapat nga, dahil alam niya na mayroong 5, sabi dito 5, na hindi marunong lumangoy, dapat ang ginawa niya, pinuno niya yung lugar ng mga lifeguard. 'Di ba? Mga sangkay. Kasi para po maproteksyonan, kaso nga lang wala, mga sangkay. Hindi po nila ginawa. Anong nangyari? No? Tapos mga sangkay, eto pa. Ito yung gusto ko lang linawin kasi ito ang sabi po ni Secretary John Vic Remulla. Ipinaliwanag daw po ni Interior Secretary John Vic Remulla, guys, na ang rekomendasyon ng PNP, CIDG na sampahan ng reklamong paglabag sa anti-hazing law, sina resigned Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin at 10 pang iba. Okay? Pero ang sabi po dito, mga sangkay, ang dating iniisip nating ang hazing initiations lang, pero dito ang training at team building ay nag-cross over na to hazing. So, hindi porket wala pong ganung nangyari, mga sangkay, na yung iniisip natin kung ano ang hazing, hindi na po pasok sa tinatawag na anti-hazing law. Sabi po ni John Vic Remulla. Pero may gusto lamang po ako i-correct. No, kasi ayon po sa report, mga sangkay, ang Ateneo daw po ay walang alam. Wala daw pong alam, walang knowledge doon sa ginawang training nila doon sa Aurora. Pero mga sangkay, nag-research po tayo, no? Tiningnan po natin kung ano nga ba talaga ang totoo. Ngayon, napag-alaman po natin na mayroon po pala talagang alam, may knowledge po sila. Eto, mga sangkay, yung sinabi, no, sa statement nakaraan, mga sangkay, ni Father Roberto Yap, ang Ateneo de Manila President. Sinabi niya po dito, inamin niya, mga sangkay, na ito mula po ito sa Inquirer na balita at headline din po ito sa ABS-CBN nakaraan, pati na rin po, mga sangkay, sa iba pang mga media. Basketball team retreat at tradition. 5th time at Aurora Resort. 5th time. So, hindi po totoo yung sinasabi nila na hindi alam, walang knowledge ang Ateneo. Meron. Kasi mismo nanggaling sa kanila eh. Ayan po yung report. Sana po makita po ito ni John Vic Remulla. Ikalat po ito, mga sangkay, para po magkaalaman po talaga. No? Hindi po totoong walang alam ang Ateneo. Meron. Ayan po, the Ateneo de Manila University management has admitted that the week-long team building of its men's basketball team has been a traditional activity. Kita nyo na, mga sangkay. Ayan po, binasa lamang po natin, kahit kayo na magbasa. Diba? Nandyan po mismo. So, hindi po totoo na wala po silang alam. Na wala po silang knowledge. Meron, Secretary John Vic Remulla, I hope na marinig niyo po ito, malaman po ninyo, ito ay statement po mismo ng ni Father Yap, ng Ateneo de Manila University President. Ayan, mga sangkay, ito babasahin lamang po natin yung statement niya. As far as I know, these team building activities, where they go out, this has happened even during the time of Norman Black. Kita nyo, mga sangkay, matagal na pong nangyayari. During Coach Tab's time, I think this is the 4th or 5th visit to that same place in Aurora. Kita nyo, mga sangkay, alam na alam po niya. Alam ng Ateneo. So, hindi po totoo na walang alam. So, iko-correct lamang po natin, anak ng Tokwa.
May alam ang Ateneo ayon po dito sa statement. Ayan po, Secretary John Vic Rimulya, mula po ito sa Inquirer.net. Kasi sinasabi po nila, wala daw pong alam yung Ateneo, walang knowledge ang Ateneo. Mayroon. Huwag tayong magbulahan dito, no? Gusto natin iserve yung justice, then iserve po natin na maayos. Gusto natin maitama ang lahat ng pagkakamali. Ayusin po natin ang lahat ng ito. Ibigay ang karampatang hustisya, no? Para sa dalawang mga manlalaro at para na rin po sa pamilya. Alright, so ikalat niyo po itong mga sanggay, no? Ako na po ay magpapaalam. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel at i-follow po yung ating Facebook page. God bless everyone.